Hello guys, gagawa ako ng tutorial mula umpisa kung paano gamitin, paano gawin yung automation ko sa Corel. So, if ever ito yung na-approve na design, yung gagawin natin is maggawa tayo ng line up. Pero meron akong nagawang line up ito. So, ito lang muna gamitin natin. Yan, save ko na yan. Sa picture sample. Kunin ko naman ito, delete ko muna itong iba. So ito yung sample na, save natin yung sample. Tapos ito yung natin, CDR file, picture, save a sample. So first thing natin gawin boss is yung mga, so itong na mga ilalabas ko to muna. Yan. Tapos boss, mag-print merge tayo. Print merge dito is, ito yung merging ng data from a CSV file to CorelDRAW. So ayan. So insert field tayo. So yan, gagayahin ko yung surname. So gamitin ko yan yung attribute eyedropper para magaya ko yung font na ginamit niya, tapos at yung size na ginamit niya. Tapos ang problema ng side dropper, hindi niya ginagaya kung ano yung outline. So mangyayari, lagyan natin yung outline. So outline nito is white. Yan, white yan. Tapos yung mga 3 of 4 ata. So ilalagay natin siya sa center. Yan, center ng body. Yan, tapos yan sa center na siya. Pero sige, yun, center. Pero ilalock mo natin siya. Yan. Tapos may purpose ako bakit ilalock ko ito. Tapos again yung number again. Ngayon din, attributes niya. Yan. So wala tayong font na ganito. Ang mangyayari, gamitin yung Ember Close na lang. Yan. Tapos lagyan mo natin ng outline ulit. Eight lang. Tapos lagay natin siya sa dito. Yan. Yan, center natin siya. Yan, naka-center na. Tapos yung number, ilalock mo natin. Again, with another number. Wait pala, huwag mo na i-lock. Kasi kopyahin mo na ito dito sa yan. Tapos i-lock mo itong dalawa. Lock yan, tapos lock nito. May purpose ko bakit ko siya na-lock. So kunwari may mga size tayo sa baba. Yan, dalawa yan. Color ko lang white, tapos copy mo lang.
tapos space. Yan, ilalak ko din yan. Ay, wait. Ito yun. Yan, lock ko muna itong dalawa. Lock ko muna. Lock ko muna yan. Tapos, kunwari may may patch tayo. Yung patch either yung Tikita, yan, Tikita at saka logo. Ay, logo. Kunwari may logo tayo. Tikita rin. Tikita lang muna i-import natin. Ayan. Tapos si logo din. May logo tayo. Ayan. So, gagawin natin, ilagay natin si logo sa kunwari si logo, andito siya sa sa taas ng name. Yan, center natin siya. Tapos si Tikita naman dito. Yan. So, bakit itla nakalak? Kasi gusto ko munang i-group muna first yung yung dalawang body at saka yung logo. So, yung front at back at yung logo. I-group ko muna sila. Yan. So, right now, hindi nakikita siya, So, gawin ko ito. I-move ko ito patras. Order ko siya to the back page. Yan. Para makikita yung yung name number, name numbers at yung size. Yan. Since nag-group ko na yan, inak mo ito. Ay, hindi. Wait. Dapat hindi ko isama sa group itong si Yan. So, i-lock ko muna ito pala. So, yan, at itong Tikita, isang group yan. Tapos, i-move ko to sa back page. Yan. Para makita itong number na nakalock natin. Yan. So again, yung mga nakalock. Yan. So again, itong mga nakalock, i-unlock na natin sila. Unlock. Tapos ito rin. Unlock. Ito rin. Unlock. Yan, unlock mo ito. Yan, unlock. Saka yung unlock. Yan, so naka-unlock na yan. So gawin natin yan, center natin yan. So yan, so itong name dapat may tayo text kasi isa-center natin ito. Hello. Yan, text. Kasi then we'll align this at the center. So name, center. Iba din yung alignment sa center sa body. Yung alignment na, yung placement na pala niya. Ito is yung alignment para pag napalitan ito ng pangalan, hindi siya mag-move. Yan. Center ko yan. Tapos, merge pala si Tikita. Ito pa si Tikita. Lagyan dito. Ito yung Tikita natin. Ito din, isa-center ko yan. Yan, tapos na yan. So, lastly, gawin natin yung group.
So second group yan. Yan. So again, so lastly pa din, maggawa tayo ng isang size pa outside the group. Kasi ito yung babasahin ni auto resize. Tapos center natin. Pag natapos mo na yan, ang gawin natin is merge to new document. Yan. So ito na. So itong upper to, ito yung ano na sa document natin. So, delete ko muna ito. Hindi na ito kailangan. Pagkatapos mag-re-resize tayo. So gawin natin is punta tayo sa script. Yan sa script. Doon tayo sa ano dito, so one click yan, click natin yan. Hey, license activated. Ano kaya to? License not activated. Wait lang ha. Lang ito. Wait lang, upload lang ako ng iba. So load ako ng ano documents na ito, nalagay ko. Mag-load ako ng ano, yung macro ko. Documents ata ito. Yan. Hindi pala. Saan kaya nalagay ko yun, no? Okay, wait lang ha. Ayusin ko muna ito. Sandali lang. Yan. Okay na. Yan, so nakita mo ito yung mga ano sizes ko. I-click ko lang tapos magre-resize na yan. So kasi ito yung upper ko, si-click ko si jersey upper. Yan, nag-resize na yan. So mangyayari ngayon, if nakita nyo naka-ano itong si logo, parang oblong, run mo lang ito. Run nyo lang ito. Yan. Mag-ano si logo. Automatic yung mga circle natin maging proportional. Yan. Ang proportional sa lahat. Ito rin. Wait. Ungroup ko muna. Yan. Proportional lahat ang logo natin. Proportional. Yan, proportion lahat. Yan. So, proportion sila lahat. So, ngayon, okay na. Group ulit natin. Yan. So, ito, ready for, for export. So pag export ko ng JPEG, ginagawa ko, sisave ko muna ito. Yan sa sample. Pagkatapos ko ma-save, para mag-export ako to JPEG,
Ang gawin ko, click ko si file converter. Yan. Tapos punta ko sa source. Kung saan nyo nilagay, sa picture ata yan. Picture. Saan yan administrator. Pictures. Ito pala. Tapos si sample. Yan si print merge. Add nyo lang. Tapos okay. Tapos save as JPEG or TIFF, ano mang gusto mo. JPEG. Tapos yung source, yung destination, lagay ko lang ito kung saan ito nakasave. Picture din. Yan. Then save each page as separate file. 1, 2, ganyan. Tapos apply color profile. Tapos resolution. Minsan 150 lang gamit ko. Then save as wala akong CMYK duda ko naka CMYK na to. So save as RGB. Kasi parang CMYK na to eh. Okay, so save as RGB lang tayo. Yan. Tapos convert. Ganyan lang. So, tingnan natin yung sa pictures ko. Ito, sample. Saan kaya yun? Kalimutan ko yun Okay. Sa user. Sa picture lang pala. Wait, try ko muna lagay sa sample yan. Dito dapat ko dito. So, convert ko ulit. So, andito yan. So, andito, yan sa labas pala ng sample, yan. So, andito yan, yung save natin, print merge. Medyo malaki lang yung kasi hindi ko dapat sana ito, sinave ko sa bagong dokyo. Sinave ko siya sa bagong dokyo. Kung sana yung ginawa ko, kaya lumaki yung lumaki yung space niya kasi ito sana ginawa ko. Pagkatapos kong dito, kinakpi ko siya para tapos mag-open ako ng file. Dito ko si save. Yan pala ang proper way. Dito pala siya. Tapos para ang nangyari kasi hindi ko siya nilagay ng separate file. Kasi marami pa ito. Meron pa pang shorts. Meron pa shorts dito sa baba. Kaya ang nangyari sa file ko, lumalaki siya. Yan, baka may kulang. So, sample lang yun kung paano ko ginawa. Okay, so dapat pala dito ko nilagay. Wait, try natin ha. So, merge ulit tayo. Yan. Yan, circle. Yan. Yan. So, ganito talaga. Dapat sana, hiniwalay ko yan kanina. Check lang natin kung naka-center ba siya.
Yes, na center naman lahat. Nakasave kasi ito kanina ano center. So yan, ang gawin natin yan, hiwalay mo ito, group ulit, tapos yan, tapos merge to new documents, yan. So ito sana ginawa ko kanina, yan, scripts para mag-auto resize yan. Tapos para yung logo, yan, nag-ano si logo, na proportion 3:3 to, yan. So pag save, hanapin mo lang dito sa easy file converter, saan ba yun? Andito yun yung kanina. Ito pala. So picture tayo, doon yung file natin. Ay, hindi pala. Dapat i-save ko pala ito. Tapos file converter tayo. Sample, tapos si merge file ito, add natin yan. So destination natin yun din sa sa pictures, tapos sample, tapos save each file, apply color profile, tapos save mo sa stiff or PNG, JPEG. Resolution ito 150. So yes, convert to CMYK. Yan, kita na. Tapos okay na to. Yan, convert na yan. So again, makita mo dito. So ito yung bagong file. Diba? Ibang-iba. Kasi dapat kanina pa lang ina-transfer ko to sa bagong file before ako gumagawa ng print merge. So okay na yan. Kompleto na. So thank you anyways. Ayan natin na tutorial kung paano mag-auto resize sa CorelDRAW. So yung doon kita. Okay na. Salamat.